Alright mga kababayan, no? Si Sara Diskaya ay mayroon daw special treatment dyan sa NBI dahil sa hindi pa po nakakaalam mga kababayan ay voluntary po na nagpakulong itong si Sara Diskaya dyan sa loob ng NBI mga kababayan. Pang-8 araw na po siya ngayon. Bukas po ay pang-9 na araw na siya. Pero kanina po mga kababayan, ay itong si Sara Diskaya ay nakalabas. Nakasuot po siya ng bulletproof, mga babayan. Kaya ang sabi ng ibang mga kababayan natin dito, nako po, mayroon special treatment. Iba talaga kapag mayayaman. Alright? Iba talaga kapag mayayaman mga kababayan, talagang hinahayaan po nila na makalaya. Mayroon pang Santa Makmak na mga bodyguard. Pero mga babae, lilinawin po natin kung bakit ito si Diskaya ay nakalaya po kanina. Dahil ang totoong dahilan kung bakit nakalabas ito si Diskaya kanina ay kahapon. Opo, kasi dumalo itong si Sara Diskaya sa kaso sa Malabon. Alright? Pumunta po ito si Sara Diskaya doon sa Malabon at saglit lang naman siya doon. After 10 minutes, ay agad din naman siya bumalik mga babayan at siya po ay bumalik sa NBI. Yun po ang nangyari doon mga babayan. Parang kung ako tatanungin nyo, no, para sa akin, ay kailangan po yun. Kailangan po talaga dumalo ni Sara Diskaya sa mga hearing-hearing na yan. Kasi nga po, para kahit nakakulong siya dito sa issue sa flood control, di ba? Sa ibang mga kaso naman ay dapat makaligtas po siya. Di syempre, mayaman yan di ba? Kung ano-ano pa. Mahirap naman kung hahayaan ni Diskaya yan, tapos sandamakmak yung mga kaso niya. Meron sa Malabon, meron sa Caloocan, meron sa Davao, meron sa kung saan-saan pa, Pasig. Pakalaya niya sa NBI, kulong na naman siya doon kung saan-saan pa mga kababayan. Diba? Kaya tama po yan na huwag niyang pabayaan. Kaya para sa akin, walang special treatment ang ginagawa dito ang NBI. Yan po ay trabaho lang na bantayan nitong si Sara Diskaya dahil siya po ay dadalo sa mga hearing na yan mga kababayan. Alright? Para malaman po ninyo kung ano nangyari, ang katotohanan dyan, eto, panoorin natin. At samantalang lumabas ang NBI headquarters, ang contractor na si Sara Diskaya, dumipensa naman ang NBI. Ito lang boses. Ulitin natin. Si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ang samantalang lumabas ang NBI headquarters, ang contractor na si Sara Diskaya, dumipensa naman ang NBI sa mga nagsasabing may VIP treatment sa kanya. Live mula sa Maynila, namumuna sa balita, si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang dahilan ng pag-alis si Sara Diskaya? Jiggy, dumalo ang kontraktor na si Sara Diskaya sa isang hearing para nga sa reklamong isinampal laban sa kanya ng lokal na pamalaan ng Malabon. Mag-alas 11:30 ng umaga kanina nang lumabas siya sa NBI headquarters sa Pasay, naka-bulletproof vest siya. Sakay ng itim na SUV ng NBI, bumiyahe siya papunta. Bakit kailangan mag-bulletproof? Paano kung barilin siya? Kaya lang, pagkakamali lang po, parang may mali sa bulletproof. Bakit? Naka-bulletproof yung katawan. Nakalito yung ulo. Ano mayayari dyan? Paano kung tinarget yung ulo? Di ba? Tapos ang buto-buto. Kasi siyempre, katawan lang, mapapanood nyo naman, tinan nyo. Malabon, bantay
sarado siya ng mga tauhan ng NBI. Bandang alas 12 ng tanghali nang makarating ang convoy sa Malabon Office of the City Prosecutor. Higit 10 minuto lang nagtagal si Diskaya sa loob bago sumakay ulit sa sasakyan ng NBI. Hindi siya nagpaunlak ng panayam sa media. 8 araw nang nasa kustodiya ng NBI si Diskaya matapos voluntaryong sumuko kahit wala pang inilalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Nahaharap si Diskaya sa patong-patong na kaso kaugnay ng maanomalya umanong flood control project sa Davao Occidental. Jiggy? Kami nga ang nakakapuna, nagsasabi na tila ba may VIP treatment si Diskaya dahil sa pagkupkup sa kanya ng NBI. Anong pananaw dito ng NBI? Jiggy, dati nang sinabi ni Sara Diskaya na sa tingin niya o feeling niya ay mas safe nga siya sa NBI. Pero kung VIP treatment bang matatawag ang pananatili sa NBI headquarters, may sagot dyan ang ahensya. Pakinggan natin ang pahayag ng tagapagsalita ng NBI. We have a long history of being fair even to people we are actually investigating. So siguro nire-recognize po ni Sara Diskaya. Kaya napili niya po na dito sa atin sumurrender. Jiggy, practical din daw na nasa kustodiya ng NBI si Diskaya para kung sakali nga na lumabas na ang inaabangang warrant of arrest. Kung pauuwiin po natin yan, tapos biglang lumabas ang warrant, mas mahihirapan po ang NBI, mas mahihirapan ng PNP sa paghahanap. Ang tiyak lang, Jiggy, this is quite an unusual case, no? Kasi hindi naman nga officially under custody ng NBI si Diskaya dahil nga wala pang warrant of arrest laban sa kanya. At ang pananatili niya sa NBI ay hindi naman din karaniwang ginagawa ng iba pang mga akusado. Nilinaw din niya ng DOJ, Jiggy. Pakinggan natin ang pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. Wala po preferential treatment. Okay? In fact, the fact na her liberty is now being restrained despite the absence of a warrant of arrest means that the government is actually taking steps forward to be able to, make sure that she or any person involved in these cases are held accountable, even despite the fact na wala pa pong warrant kayo na i-issue. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Ayan. Napakinggan naman natin mga kababayan, no? Paliwanag ng NBI dito, wala raw special treatment. Para sa akin, ito, opinion ko lang, no? Wala pang warrant si Sara Diskaya. Kaya anumang oras, pwede pa po siya lumaya. Kasi voluntary lang naman ang kanyang pagpunta dyan sa NBI, no? Kaya pwede pa po siya makalaya, pwede pa po siya umuwi. Palagay ko, ganito yan ang nangyari dyan kay Diskaya. Dalawa lang yan. Natatakot si Diskaya sa buhay niya na baka pag lumabas ang warrant ay bigla siyang ipapatay. Siyempre, ganun na talaga yun mga babayan. Pangalawa, baka mayroon nag-utos sa kanya na sumuko ka na, wag mo nang pahirapan ng mga otoridad para mapababa ang sentensya mo. Katulad ng sinasabi ng DOJ na baka raw bumaba ang kaso ni Diskaya. Siyempre, karapatan nila yan. Para doon naman sa sinasabi ng NBI na ano raw ang gusto natin, yung nariyan na si Diskaya o pagdating ng warrant, mahirapan na raw sila hanapin. Hindi problema ng tao yan. Problema nyo yan. Diba? Hindi problema ng taong bayan yan. Kaya hindi nyo dapat sinasabi yan sa tao na mahirapan ang otoridad sa paghanap sa mga wanted na yan kung sakasakali. Di ba? Dahil kung itong si Diskaya hindi talaga magtatago, ay madali nyo ito mahanap. Di ba? Ganun lang po yun mga kababayan kasimple. Okay? Kaya kahit ano pa po ang gawin dyan, ang tanong na lang natin dito, ito ba si Diskaya mga kababayan ay
magkakawaran. Di ba? Paano kung hindi siya magkawaran hanggang 2028? Oh, di, at least, lalabas doon na nagpakulong na ako. Kaya babaan nyo ng aking kaso kasi tingnan mo, hindi naman lumabas yung warrant of arrest sa akin eh. Tapos nagpakulong na ako. Di mo ba? Yan yung mga kadahilanan dyan na maaari ibalik ni Diskaya. Siyempre, ano yan eh, pag may pera, pautakan yan. Di ba? Pagandahan ng sentido común. Alright? At ito pa, siyempre, sa dami ng mga kasalanan ni Diskaya sa bansa natin, ay kaya siya siguro sumuko dahil natatakot siya sa kanyang buhay. Baka mamaya gantihan siya, lalong-lalo na yung asawa niya ay nakakulong pa rin hanggang ngayon sa Senate. Di ba? Pero para sa akin, walang special treatment dyan. Trabaho lang, walang personalan yan. Alright? Ay mga babayan baka nagulat kayo. Lapad ba? Naka-StreamYard tayo Tapos, laptop ang gamit natin. Kaya, siguro wala tayong filter, no? Pangit ang itsura natin dito. Ganito talaga ito siya personal, pangit. Alright, sa mga kababayan po natin dyan, hindi pa nakapag-subscribe, libre lang po yan. Subscribe and click notification bell para palagi kayong update sa ating mga video. At like and share po ng ating video. Salamat po sa inyong lahat. Babu!